Dumating ulit yung dalawang abogado ni dating Presidente Duterte, kasama yung kanila, dala-dala yung counter affidavit. Hindi pa rin dumating sa huling pagdinig ng Quezon City Prosecutor's Office si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng reklamong grave threats na isinampa ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro laban sa kanya. Pero naghain ng kanyang counter affidavit ang dating presidente sa piskal ng Davao City at dinala ng mga abogado nito sa Quezon City. Sa kanyang kontrasalaysay, mariing itinanggi ng dating Pangulo ang paratang laban sa kanya at iginiit na walang batayan ang mga akusasyon. Nanindigan rin itong hindi siya nagbigay ng anumang pahayag na may layunin o intensyong magdulot ng pinsala o pananakit kay Castro. Bagkus binalikan o ikinwento lamang niya ang naging usapan nila ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte kaugnay ng issue sa panukalang confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Wala naman doon siyang intent to threaten kasi daw kinikwento lang naman daw niya yung advice niya kay Vice President Sara about ROTC, confidential funds. So yun, therefore wala naman siyang threat actually kay Congressman Franz. So we of course made it very clear na that's not the case. Binigyang diin din ng dating punong ehekutibo, nagpahayag lamang siya ng pagkadismaya sa Communist Party of the Philippines dahil sa patuloy na pag-aatubili sa alok na usapang pangkapayapaan sa kabila ng anyay hospitality at pagkipag-kaibigan nito sa mga liderato ng grupo. Kaya naman hiling nito na i-dismiss na ng Prosecutor's Office ang reklamo laban sa kanya. Subalit ayon naman sa abogado ni Castro, taliwas dito ang pag-intindi nila sa naging pahayag ng dating Pangulo sa kanyang programa sa SMNI. Naka-apekto yon kay Congressman Franz, so kay Representative Franz na in fact na-threaten siya. And that is enough, we think, for moving the case. Naniniwala ang kampo ni Castro na magkakaroon ng resolusyon ang piskal pabor sa kanila. Inaasahan umano ang desisyon ng prosecutor sa Enero ng susunod na taon. Ako ay nagtitiwala sa ating counsel doon sa merit ng case na pinail natin at nagtitiwala ako na makukuha natin yung hustisya. Kasabay ng hearing kanina ay nagkasigawan ang mga supporter ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Representative Castro sa harap ng Quezon City Prosecutor's Office. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.